Tayo po ay gumugunita kay San Bernabe, ang isa po sa mga tinatawag po nating tunay na tagapaglingkod. Kaya naman, ang kanya pong attitude ay ang lagi pong sumuporta, mag-encourage sa lahat ng mga mananampalataya. Who knows, no? Dahil ang sabi po ay ang Antioch o ang lugar na yon kung saan unang tinawag ang mga Kristiyano. Baka dito po sa Quiapo, pwede pong magkaroon ng tinatawag nating transformation ang bawat isa sa atin at dito mismo magsimula ang tunay na pagbabago at tunay na pagpapahayag ng ating pananampalataya. Alam niyo po mga kapatid, meron po talagang tatlong misteryo o bahagi ng tinatawag nating paglilingkod ang ating pong Panginoon. Una, ang sinasabi po, ipangaral ang mabuting balita. Ikalawa, ang tinatawag po nating pagalingin ang lahat ng mga may karamdaman. At ikatlo, palayasin ang mga demonyo. Ito pong tatlong bagay pong ito po yung ating pong tinitignan at pamamaraan ng paglilingkod at pakikiisa sa misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Ibig pong sabihin, bahagi po ito ng ating pong tunay na diwa ng ating pananampalataya at ngayon ang ating pong pakikisa sa poong Jesus Nazareno na nagsasabi po sa atin ng mga bagay na ito. Ikaw mananampalataya, ikaw na mimintuho, ikaw na may deboto sa akin, mayroong kang tatlong misyon at ang misyon mo ay ipahayag ang mabuting balita, pagalingin ang mga may karamdaman at palayasin ang mga demonyo. Mga kapatid, napakahalaga po ng gampanin ng mga bagay pong ito, ngunit paano natin gagawin? Kaya naman, dapat po tayong magsinop sa ating pamamaraan ng ating pong pagtugon sa tawag ng Panginoon. Ano ang gagawin po natin? Ano po yung balakid? Bakit po hindi po na ipapahayag ang mabuting balita? Ano po yung hadlang at nagiging napakahirap gawin kung ano ang naisin ng Panginoon? Alam niyo po, ang sabi nga po sa Torah o doon sa tinatawag nating first 5 books, nandyan nakapaloob ang tinatawag na batas, commandments o precepts. Ito po'y nagsasabing magiging banal ka kung susundin mo ang mga ito. Sa katotohanan nga po, 613 commandments and precepts ang nakapaloob po rito. Yun nga lang pong pag-memorize, ang hirap-hirap na. Yung pa kayang pagsasabuhay. At ngayon, ang sinasabi po sa atin sa Ebanghelyo, isabuhay mo nang sa gayon, magampanan mo kung ano ang misyon mo. Ano po ang misyon at sinasabi at paano natin maaabot at magagampanan ang mga bagay na ito? Sinabi po ngayon dito sa Ebanghelyo, dapat hindi maging hadlang ang kayamanan. Hindi dapat maging hadlang ang mga bagay-bagay dito sa mundong ito. Huwag kang mandala at magtipong masyado ng maraming ginto. Huwag kang mag-aandala at mag-alala at gawing marami ang iyong mga pangyapak, ang iyong lukbutan, ang iyong mga dalahin. Ibig po palang sabihin, lahat ng bagay dito sa mundo ay maaring maging balakid sa pagpapaganap natin at pagsasakatuparan natin ng misyon na ibinahagi sa atin ng poong Hesus Kristo. Tanong ko nga po sa inyo ngayon, ano ba yung dinala niyong panalangin sa oras na ito? Of course, ang panalangin po natin, maging maginhawa ang buhay natin. Magkaroon tayo ng mga material na bagay. Oo nga po, itong taglay nating panalangin. Subalit, ang sinasabi po sa atin, huwag hayaan ang mga material na bagay na ito ang maging hadlang para sa iyong tunay na paglilingkod. Atin-atin lang po. Kaya naman po siguro ang ating pong mga government officials at lalo na sa ating po dito po sa ating lugar sa Senado ay nagkakagulo. Bakit? Kasi ang taglay-taglay ang mga naisin at hindi kung ano ang makabubuti sa bayan. At ngayon ang sinasabi po sa atin at sinisiwalat, isa-isang tabi mo ang bagay, ang mga material, nang sa gayon tunay na paglilingkod ang iyong magampanan.
at hindi maging hadlang ito sa tinatawag nating katapatan sa pagtugon natin sa Panginoong Kristo. Alam niyo po mga kapatid, makatotohanan lamang po talaga eh. Oo nga't kailangan natin. Ngunit lagi niyong tatandaan, hindi hihingi ng Diyos at sasabihin ng Diyos sa iyo, gawin mo ang bagay na ito kung hindi kanya susuportahan. God will not ask you if He will not provide. Kung ganun mga kapatid, ang Ebanghelyo ay malinaw na nagsasabi sa atin, magtiwala ka. Ibigay mo ang iyong sarili sa akin at kailanman hindi mauubos ang tutugunan ang lahat ng bagay na pangangailangan mo. Tiwala lamang po. Kaya naman, sa ating pong Our Father, ano po ang sinasabi? Doon po sa panalangin ng Ama namin, bigyan mo po kami ng kakanin sa araw-araw. Bakit kailangan sabihin ng Panginoon ang dasal na ito at sabihin natin, bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw? Pwede naman yan sabihin sa atin, bigyan mo kami ng kakanin linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Ngunit malinaw po ang intensyon ng Diyos sa atin. Magtiwala tayo nang sa gayon araw-araw tayong tutugon at mananalangin sa Diyos at ipagkakalob ng Diyos sa atin ang lahat ng ating pangangailangan araw-araw. At sa kabila po nito, mananatiling tapat ang Diyos sa atin dahil patuloy niya tayong susuportahan habang ginagampanan natin ang pagpapahayag ng mabuting balita, pagpagaling ng mga may karamdaman, at higit sa lahat, pagpapalayas ng mga demonyo. Amen.